So, eto mga sangkay, mayroon pong bad news kay Leviste. Ano ba, makukulong ba ito mga sangkay? Naku, mayroon pong malaking pasabog ngayon. Yo, magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay, ng mga nagagandahan, mga nagagwapuhan dyan, magandang oras po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid sangkay, comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. At ayun nga po, may good news po ako sa inyo sa lahat ng mga solid sangkay. Naku po, nakarating na po tayo sa 1.6 million subscribers. Another 100,000 subscribers ang nadagdagan, ang naidagdag po dito sa YouTube. So thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Kita nyo na yung subscribe. Click nyo yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta tayo mga sangkay. Ito na nga. Um, si Leviste ay naninilikado. Ito kasi yung balita, mga sangkay. Breaking news mula po sa One TV Philippines. Pagmumultahin ng Department of Energy si Solar Philippines founder at Batangas representative Leandro Leviste matapos mabigong tuparin ang kanyang pangakong makapag-produce ng 12 gigawatts ng renewable energy. Naku, yun pala yung kasunduan na yan, mga sangkay. Kasi ito po yun. Ito yung time, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Ito yung time na nagkaroon po ng inauguration. O, tingnan po ninyo mga sangkay. Ito po yung moment na yun. President Rodrigo Duterte inaugurated the Solar Philippines factory inside the first industrial park in Santo Tomas, Batangas earlier today. Okay, yan po yun mga sangkay yan. Makikita nyo. Yan. Binigyan po siya ng franchise. Ito po ay during the time of former President Rodrigo Duterte. Batang-bata, mga sangkay, no? Bigla pong, nagulat nga po ang lahat nun kasi bigla pong naging bilyonaryo. Dahil sa Solar Philippines. Ngayon, mga sangkay, maliit lang daw po talaga na company ito. Kaya nga lang, nung dumating daw po si PRRT, nabigyan daw po ng big break. Talagang ano. Ang problema, ayon sa report, bigo daw pong tuparin ang pangakong makapag-produce ng 12 gigawatts ng renewable energy. Kaya magmumulta siya. At ito, katakot-takot yung imumulta niya, mga sangkay. Ito, panoorin po muna natin. 8 years ago. Following the establishment of the Philippines as a player in the global renewable energy revolution, enabling solar panels to become accessible to ordinary Filipinos. Yan po yung pipirmahan ni former President Duterte. Solar energy projects in the Philippines must less imported materials. It is high time that we begin to establish local solar power factories. Aside from helping us achieve energy sufficiency, this is an exciting time for you to start your venture as we are making substantial gains in our social and economic reforms. I look forward to the realization of your company's goal to be the largest exporter of solar batteries next to China. Yan po yung plano sana. Pero di nangyari. Alam nyo, kailan nangyari mga sangkay yung big break talaga ng solar energy? Ngayon, panahon po ni PBBM. Dahil sa panahon po ni PBBM, pinapatayo ngayon ang pinakamalaking solar farm sa buong mundo na nasa Nueva Ecija. Matindi yun, mga sangkay. Pwede natin i-check yan. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Biggest, ano yan? Largest, paano ba yan? Largest. Solar
Ayan, ito po yun mga sangkay. Ayan. World's largest solar power plant in the Philippines. Expected to finish by 2026. Panahon po yan ni PBBM. Sobrang laki po na ito mga sangkay. Sobrang lawak po ng ano na to. Ng solar power. So, hindi nangyari noon, hindi nagawa nila Leviste. Ngayon, mga sangkay, nagagawa ng panahon ni PBBM. Di ba mga sangkay, ang tindi nun? Ito po ay malaking break sa panahon po ni PBBM. Marami pa naman ang hindi nakakaalam tungkol dito. Mga sangkay, maraming hindi nakakaalam. Ito yun, no? $200 billion solar farm in Nueva Ecija aims to be world's largest. Matatapos ata po ito ngayong taon mga sangkay at ito po ang tatanghalig pinakamalawak, pinakamalaki sa buong mundo. Tindin yan. Meron pang ano yan mga sangkay. Meron pa po yung battery storage facility. Ayan po yun, no? World's largest solar plant and battery storage facility. Matindi yan, mga sangkay. Hindi nagawa ni Leviste. Sayang, no? Ang sabi dito, ito na matindi. Mga sangkay. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, aabot sa 24 billion ang ipapataw na penalty at iba pang financial obligations laban kay Leviste dahil sa hindi pagtupad sa mga itinakdang commitments sa sektor ng renewable energy. Sa madaling sabi, palpak. Palpak mga sangkay. Ewan ko ba bakit ganun. Bakit din kasi hinayaan ni PRRD no, na mapunta kay Leviste at that time. Ngayon, mga sangkay, anong gagawin niya? 24 billion po yan. Maghihirap siya dyan. Talagang mamumulubi si Leviste dyan. Napakalaki po ng kailangan niyang ibalik. Kasi kung hindi, posible siyang makulong. Bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan dyan eh. Patuloy ang manong tinitiyak ng Department of Energy ang pananagutan ng mga energy developers upang maprotektahan ang interes ng publiko at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa bansa. Alam nyo, naungkat ng mga sangkay, kakangak-ngak niya eh. Naungkat tuloy yung kanyang baho, mga sangkay. Bagamat wala pong direct na pangalan na pinagtatanggol niya. Pero alam po natin mga sangkay kung sino po yung o ano po yung kanyang political color. No? Ngayon, mga sangkay, mukhang delikado siya dito. Mukhang ito pa yung magpapabagsak sa kanya. Alam niyo yung Cabral Files? Kung binigay niya yun, mga sangkay, nung September pa lang, nilabas niya yan. Ibig sabihin, buhay pa po si Cabral. Di sana okay ang lahat. Di sana pinagtatanggol natin siya ngayon, di ba? Kahit ako mga sangkay, kahit pa po sabihin natin, let's say, anti-Marcos si Leviste. Pero yung Cabral files na hawak niya, nilabas niya yung September, buhay pa si Cabral. Si Cabral makakasagot. At kung tama yung kanyang ginawa, tayo pa mismo ang magtatanggol sa kanya. But the problem is, mga sangkay, kung kailan wala na po si Cabral, sa kanya po inilabas. Di ba? So, doon pa lang, manghihinala ka na. Ano ang meron? Di ba? Ano ang meron? Oh my goodness. Well, mukhang delikado ang sitwasyon ngayon. Ni Leviste, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.